Kontra-demanda sa tinatawag na whistleblower na si Ben Hurluy at iba pang mga may kinalaman sa mga peking NGO ang panlaban ngayon ni Senador Bong Revilla. Yan ay sa mga paratang na nagdadawit kay Senador Revilla sa bilyon-milyong pisong pork barrel scam. Ang banat naman ni Luy, bakit daw hindi isinama ni Revilla sa demanda ang boss niya o ang boss nila na si Janet Lim Napoles? Nakatutok si Ruth Cabal. Eto pa lang si Ben Hurluy ay si Boy Pirma. Kung humahaba lang ang ilong nitong si Ben Hurluy na yan, habang nagsisinungaling siya, malamang umabot na ang kanyang ilong mula dito sa Senado hanggang Malacanang. Dahil inamin na naman daw ni Ben Hurluy at iba pang whistleblower na sila ang nameke ng mga dokumento para mailagay sa mga NGO ni Janet Napoles ang pork barrel ng ilang mambabatas, nagsampa ng reklamong plunder si Senator Bong Revilla laban kay Luy at sa 15 iba pa, kasama ang iba pang whistleblower at mga tumayong pangulo ng mga NGO na konektado kay Napoles. Kinasuhan din ni Revilla ang ilang pinuno ng mga implementing agency dahil sila raw ang namahala sa pondo at ang ilan sa kanila nangumisyon din daw. Sabi ni Revilla, di raw dapat siya o ang staff niya na si Richard Cambe ang kasuhan ng plunder, kundi si Luy at 15 iba pa dahil ang mga ito raw ang mga nagnakaw at nangulimbat ng PDAF allocation niya mula 2006 hanggang 2009 na aabot sa mahigit 483 million pesos. Nararapat lamang na ang demanda should be against these people who confess themselves to have committed a crime. The only way that he as a senator can do justice to this case is to really go after those who are responsible. And the ones responsible are Ben Hurluy and his cohorts, as well as those in the executive department who were instrumental in facilitating the withdrawal of the funds of the PDAF. Ang plunder counter charge ay kasama ng counter affidavit na sinumite ni Revilla sa ombudsman bilang tugon sa reklamong plunder laban sa kanya. Ang akusasyon, binuhos daw ni Revilla sa mga peking NGO ni Napoles ang pork barrel niya. At mula dito nakakuha siya ng komisyon ng mahigit 200 milyong piso. Ang plunder charge laban kina Luy ay bukod pa sa una ng sinampang civil case ni Revilla sa Bacoor City RTC laban kina Luy at 6 na iba pa para ibalik nila ang nakuha raw na milyon-milyong pisong PDAF at magbayad ng danyos kay Revilla nang di bababa sa 200,000 pesos kada respondent. Ayon pa sa abogado ni Revilla, posibleng may iba pa silang kasuhan ng mga opisyal, lalo na't may mga ahensya ng gobyerno na rin gumagawa ng sarili nilang investigasyon kaugnay ng pork barrel scam. We are suspecting that there may be some other officials of the government who are higher, who may have been involved. Even Malacanang has already indicated that an investigation is ongoing at the DBM. Giit rin ni Revilla sa kanyang counter affidavit, ang pwede lang naman niyang gawing bilang senador ay mamili ng lugar o proyektong paggagamitan ng kanyang PDAF. Wala raw siyang tinukoy o inendorso na NGO na paglalaanan ng kanyang PDAF. Walang basehan. Okay? Kaya dapat pag-aralan mabuti yan ng ombudsman at alam kong mabigat yung binangga ko. Sana be fair. Sa isang pahayag ng isang araw, kinwestiyon ni Luy kung bakit sila lang ang kinasuhan ni Revilla at di sinama si Napoles bilang amo nila. Dagdag pa ni Luy na sa mga liquidation form lang nila pineke ang pirma ng mga mambabatas at staff. Ruth Cabal, Nakatutok, 24 Oras.